Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at syempre sa ating mga bagong mga subscribers. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw na tayo po may mga tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ang mga nangyayari ho ngayon dito sa ating bansa kung saan tayo po ay lugmok na sa kahirapan dahil po sa mga korap na politiko na naririto po at nakapwesto sa ating bansa. Mga politikong walang ibang iniisip kundi ang kanila lamang sarili mga kapakanan. Sa totoo lang mga kababayan, kapag ang bansang ito ay patuloy na napamumugana ng mga tiwaling opisyal ng ating bansa na ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili upang yumaman, matutulad po tayo sa isang taong nalulunod sa kumunoy na habang tumatagal, pumapailalim sa pagduro sa kahirapan hanggang sa mamatay. Alam nyo mga kababayan, maraming mga Pilipino ang umaasa na magkakaroon pa rin ng pagbabago itong ating bansa na matagal nang niloloko at pinahihirapan ng mga politikong ganid sa kapangyarihan at salapi. Mga magnanakaw na politiko na unti-unting pumapatay sa magandang kinabukasan ng bansang ito. Sa totoo lang mga kababayan, ilang politiko na ba ang nangako na iaahon sa kahirapan ng ating mga kababayan? At ilang pangulo na ba ang nagsabing magkakaroon ng pagbabago ang bansang ito kapag sila ang nailagay sa pwesto? Di ba't napakarami na? Ang tanong, may nangyari ba? May ginawa ba? Totoo bang may pagbabago? O may panggagago? Alam niyo mga kababayan, kung makikita ninyo tuwing eleksyon, halos lahat ng mga taong gustong mahalal bilang public official dito sa ating bansa, maririnig mo sa kanilang mga talumpati, yung matatamis na pananalita at hindi makabasag pinggan na mga pangako. Mga pangako na akala ng ating mga kababayan ay totoo. Dahil sa mga magagandang plataforma na kanilang sinasabi, madali nilang mapaniwala ang ating mga kababayan. Sino ba namang hindi matutuwa kung sasabihin ng isang kandidato na pag siya ang nanalo, magpapagawa siya ng mga basketball court sa bawat barangay? Ang problema nito mga kababayan, nakagawa nga siya ng court. Ilang barangay meron? Palagay natin sa isang municipality, may barangay, ang barangay umaabot na, palagay na lang natin, pinakamababa 10. Ang problema, totoo, nakapagpagawa sila ng basketball court. Unang-una dito, ang pinagawan lang nila ng basketball court na barangay, yung mga kaalyado lang nila na kung saan kakampi nila. Pero yung mga barangay captain na hindi sa kanila sang-ayon at hindi nila kakampi, hindi nila pinagawan. Di ba? Ibig sabihin, doon sa 10, halimbawa, kalahati nun, palagay na natin,
3/4 nun ay sangayon sa kanya. Yun lang yung pinagawan niya. Ganyan ang mga politiko pag hindi ka alyado eh. Di ba? Oh. Pero nangako siya. Lahat daw eh. Ang binanggit yun, di naman sinabi niya yung 6 na barangay na yan, pagagawan ko. Ang sabi niya, lahat. Ha? At sino ba naman ang hindi matutuwa kung sasabihin ng isang kandidato na lahat ng rough road ng mga barangay o kalsada ng mga barangay ipapasimento niya. Siyempre, sino ba namang taong hindi matutuwa kapag ang dinadaanan mo maganda, nakasimento. Ibang-iba kasi pag nakasimento, kahit umulan di ba? Hindi sa gabal sa tsinelas pagka naka-tsinelas ka, rough road, maputik, makita mo yung mga kababayan, nagpapapagpag dun sa gilid. Di ba? Kasi nadikit yung mga tsinelas tsinelas. Nakadikit yung putik sa tsinelas. Ako nga noon nag-aaral ako kapag maputik, asar na asar ako dumadaan ako doon, may mga kawayan doon, yung mga bakod-bakod. Doon ako nagpapapagpag, doon ako kikikis yung mga doon, yung mga putik. Galit na galit yung may-ari kasi yung bakod niya puro putik. Di ba? Sino ba namang hindi matuto? Ang problema nga, kapag sila na ang nakaupo, pinipili lang nila yung bibigyan nila ng magandang kalsada. Unang-una dyan, priority nila, yung kaalyado nila. Dapat sa mga politiko, kaya nga nagkakaroon ng pagkabaha-bahagi ang ating mga kababayan dahil din sa mga politikong ito. Tinuturuan nila na maging tolongges, maging makasarili, kumbaga sa Bohol, salita, ija-ija, ahu-ahu. Diba? Maraming politiko, magaling galing nga magsalita. Kala mo nga, hindi makabasag pinggan Pag politiko, pag eleksyon, kahit sapakin mo yan, hindi lalaban sa iyo yan. Kahit sanayan magmura, hindi makakapagmura yan. Kahit sanayan manigaw, hindi makakasigaw yan. Bakit? Siyempre, eleksyon kahit matapobre ang mga yan, hindi nakikipag-usap sa mga mahihirap, makikita mo. Nandoon sa mga eskinita, kausap yung mga tambay. Kausap yung mga marites. Election pag-uwi sa bahay, siguro pinapaligo nun alcohol. Diring-diri dun sa ginawa niya. Diba? Magagaling mangako ang mga politiko. Diba? Kung maaalala ho ninyo nung panahon po ni Digongyo. Diba? Ano yung sinabi niya? Kung hindi po ako nagkakamali at kung naalala din po ninyo mga kababayan, isa sa pangunahin niyang sinabi, yung tungkol sa pagbawas di umano sa krimen. Sabi niya, pag siya ang naging presidente, mababawasan na daw ang krimen dito sa ating bansa. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa sinabi niya? Siyempre lahat tayo natuwa. Eto na. Nung naging presidente na siya, walang niya. Halos lahat ng oras, lahat ng araw, mababalitaan mo sa TV, may pinatay dito, may pinatay doon. Diba? So, doon pa lang Sabi niya, mababawasan na daw yung krimen. Walang niya. Ilan na ba yung pinapatay niya? Umabot na nga ng ilang libo Matatawag na krimen yun. Bakit? Unang-una, hindi po siya sumunod sa patakaran ng ating bansa. Hindi siya sumunod sa proseso ng ating bansa. Hindi siya sumunod sa proseso na pinaiiral na batas dito sa ating bansa. Doon pa lang sinungaling na siya Ang dami niyang nagoyo doon. Sino ba namang hindi matutuwa? Wala na yung mga kriminalidad, yung mga krimen nga kasi, pangunahin nga yan sinabi, mababawasan na daw. Mababawasan? Halos 10 doble pa, mga 100 doble pa nga kamo nung hindi pa siya presidente, walang biktima ng pang-aabuso ng mga kapulisan masyado nun. Nung siya na, ilan yung mga biktima ng mga inosente nun, halos umabot ng ilang libo. Diba? Katarantaduhan yung sinabi niya, nagoyo ho tayo nitong ni Digongyo. Eto pa po mga kababayan, sabi pa niya, pag siya ang presidente o magiging presidente dito sa ating bansa, mawawala na daw ang katiwalaan dito sa ating bansa. Siyempre, sa sinabi niyang yun,
Lahat tayo naniwala at natuwa. Sino ba namang hindi matutuwa? Matagal na natin problema dito sa ating bansa, ang mga katiwalian ng napakadaming politiko na nagpapakasasalang sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Pero anong nangyari? Nung siya na ang naging presidente. Diba? Hindi ba't halos lahat ng tao na itinalaga niya sa mga ahensya na mayroon tayo dito sa ating bansa? Lumalabas na nagpakasasa sa kapangyarihan na walang ibang ginawa kundi magnakaw na magnakaw sa bawat araw na ginawa ng Diyos. Sa totoo lang, karamihan sa mga itinalaga niya na nasasangkot sa katiwalian, hindi niya pinaalis. Kung may pinaalis man siya, nilipat lang niya sa ibang ahensya. Nasaan yung sinabi niyang mawawala na ang korupsyon dito sa ating bansa? Sa totoo lang, natuklasan bandang huli ng ating mga kababayan na nung siya pa ang Pangulo, taon-taon, halos 700 billion ang nawawala sa kaban ng ating bayan na umabot sa 1.4 trillion. Bandang huli, natuklasan ng ating mga kababayan noong panahon ng pandemya o ng COVID-19. Sinamantala niya ang pagnanakaw o ang pagkakataon para makapagnakaw sa pamamagitan ng pag-angkat ng mga nagtataas ang presyo na halaga ng mga face mask o face shield at iba pang mga kagamitan. Kasabwat itong si Michael Yang na isang Chino. Biro mo. Tinraidor ni Duterte. Ang bansang ito. Kasabwat ang Chino na si Michael Yang. Para lang makapagnakaw sila ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Ganon kahudas at tarantado itong presidenteng to. Ano pa mga kababayan? Isa pa sa plataforma niya ay yung pangako niya na kapag siya ang naging presidente, mawawala na daw ang droga dito sa ating bansa. Siyempre, maraming natuwa. Isa na ako doon. Maraming sumuporta. Diba? Bandang huli, natuklasan ng ating mga kababayan, kaya pala hindi matapos-tapos ang war on drugs ni Digongyo, kahit pa sinama sa pagpaslang ng mga kapulisan, yung mga inosenteng tao na hindi naman dapat pinapatay, kaya pala, mismong mga inuutusan niyang mga pulis at mga opisyal ng mga kapulisan ang nagmamay-ari ng naglalakihang drugs laboratory dito sa ating bansa. Na sa panahong yon ay patuloy pa rin nag-ooperate at nagkakalat ng droga sa buong bansa at sa mga taong biktima ng mga tiwaling opisyal ng kapulisan. Sa madaling salita, mga kababayan, ginagawa ho ng mga opisyal noon ng mga kapulisan, patuloy ho silang nagkakalat ng droga. Kumbaga, pinapangakuan nila yung mga biktima nila na, sige, magbenta ka pa rin. O maghanap ka pa ng mga makakasama mo. Hindi naman alam ng mga biktimang yon na pakagat lang yun ng mga pulis. Kapag marami na sila at nasa listahan na sila ng mga pulis na yon, mga pulis din na yon ang tutumba sa kanila. Na kung saan, kikita ng malaking halaga. Kasi lahat ng mahuhuling drug pusher, runner o addict, ay may halaga ho yung mga ulo yun. Sa madaling salita, mga kababayan, pinagkapirahan ho ng husto ng mga walang niyat, tarantadong ilang mga opisyal dyan ng kapulisan, yung mga kababayan natin na biktima nila. Ang nakakatawa ho dito mga minamahal ko mga kababayan, hindi alam ni Digongyo na yung inuutusan niya na pumatay sa mga adik ay sila mismo ang pumoprotekta at nagpapakalat ng droga para marami ang maging adik. Isa na dyan, ang nakakatawa pa dito, aalisin daw niya yung droga pero hindi niya kayang patayin, hindi niya kayang hulihin, hindi niya kayang pagbawalan, hindi niya kayang patayin mismo sa harap ng ating mga kababayan yung kanyang anak na si Paulo Duterte na mismo kilalang kilala ho na membro po ng drug syndicate sa China. Kaya nga po hindi pinakita ni Paulo Duterte yung tattoo niya sa likod dahil alam ho, dahil sa pag-iimbestiga ho ni Trillanes, yung mga drug lords ho na nakapunta ho dito at nakulong dito sa ating bansa ng mga Chinese ay iisa ho ang tatak at tato kay Paulo Duterte. Kaya nga po pinilit sana kung hindi lang nila inipit si Trillanes, 'di ba? Inaano ni Trillanes,
pakita mo yung tattoo mo. Ayaw. Imbes na kampehan si Trillanes ng mga hayop at mga demonyong mga kaalyado ni Duterte ng mga panahon na yon, inipit nila si Trillanes. Yung amnesty na ibinigay na sa kanya ng mga nakaraang mga pangulo ay binawi para lang maipit si Trillanes. Gumawa ho sila ng paraan para hindi mabuking ang katiwalang kasinungalingang kagaguhan ni Duterte. Kumbaga, pinatay niya yung ibang mga adik pero yung anak niya mismo na nagpapakalat ng tulit-tulinadang mga drugs sa buong lalawigan ng Davao at sa iba pang mga probinsya, hindi niya kayang kumbaga, kabaliktaran ho. Kabaliktaran, halimbawa ho, di ba? Sabi niya, galit siya sa NPA. Pero, makikita mo, nung bago pa siya naging presidente, kausap niya mismo, tuwang-tuwa, kausap, biro mo, sinabihan pa siya. Natutuwa si Joma Sison. Sabi ni Joma Sison sa kanya, kapag nakapasok ka na, parang nakapasok na rin yung isang paa ng NPA sa Malacanang. Tuwan-tuwa. Tuwang-tuwa si Duterte. Kasi alam ng lahat ng mga taga Davao na si Duterte po ay NPA. Kung hindi ka NPA, may karapatan ka ba para magsisisigaw doon mabuhay ang NPA? Sige nga. Ang may karapatan lang na sumigaw na mabuhay ang NPA ay yung mga membro ng NPA. Di ba pinalabas natin dito sa ating programa? Nagsisisigaw yung mag-ama. Si Sara at saka itong si Duterte. Itinaas pa nga ni Duterte yung kamay ng mga NPA. Di ba? Mga kababayan, gumising na ho tayo sa katotohanan. Hindi po porkit maganda yung plataforma ay totoo na. Matuto ho tayo. Tignan muna po natin yung background. Akala ng iba maganda si Digongyo bilang mayor doon sa Davao City. No. Hindi nyo kasi inobserbahan Lola ko nga, kami nga mismo, tumira ako ng Davao. Kaya po walang nagiging mayor dyan na iba. Dahil pag may ibang tumakbo dyan, pinapatumbaho nila. Yan po ang katotohanan. Pag merong bumangga sa kanila pagka-vice mayor, pinapatumba na rin ni Duterte. Pag may bumangga kay Duterte ng tatakbong mayor, pinapatumba na rin niya. Ganun po yun. Mga kababayan. Dito pala makikita nyo lahat po ng sinabi. Kaya nga po na nabubuhay pa po ang ating ginagalang nire-respeto. At talagang ako po sa kanya ay sumasaludo. Kay Kaper Silapit. Tama po yung kanyang mga komento noon tungkol po kay Digongyo. Na binaliwala lamang ng ating mga kababayan sapagkat sila naging bingi, naging bulag sa katotohanan. Na kung saan ipinapakita na sa kanila ang katotohanan, naging bulag bingi sila. Dahil nasilaw sila. Nadaya sila, naloko sila, nabudol sila ng isang politikong napakagaling magsalita pero wala sa katotohanan. Kaya nga po pinapatay ni Duterte. Diretsuhin ko na ho. Kung walang mga politiko dyan, kung walang mga komentarista dyan na kayang diretsuhin na si Digongyo ang nagpapatay kay Kaper Silapid, ako na ang magsasabi. Na kaya pinapatay ni Digongyo itong si Kaper Silapid dahil nga lahat ng sinasabi ni Kaper Silapid ay puro katotohanan. Na kung saan tumutusok sa kabutuhan ni Duterte, na kung saan nagkakaroon siya ng kabagabagan. Bakit? Alam niya na pagpatuloy na nagsalita si Kaper Silapid, marami ang matatauhan, marami ang magigising sa katotohanan. Kaya mga kababayan, akala ni Digongyo magwawagi yung kanyang kasamaan. Akala niya pag wala na si Kaper Silapid, wala nang Per Silapid na magsasalita pa sa kahit anumang YouTube channel. Doon siya nagkamali sapagkat ang Diyos ay maraming paraan, maraming kayang gawin para ilitaw ang katotohanan ng magising ang mga kababayan nating ito na natutulog sa katotohanan, na ang katotohanan ay nakikita na nila pero sila'y nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan, nagbibingi-bingihan. Ang katotohanan ay pinapakita na ng ebidensya. Katotohanan na sinasabi mismo ng mga opisyal ng ating gobyerno ngayon kung gaano kabulok, kung gaano kasinungaling, kung gaano kakurakot itong nakaraang administrasyon. Alam niyo mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko. Naway matuto na po tayo sa malagim na kahapon na ating pinagdaanan sa mga nakaraang administrasyon, na kung saan pinaniwala po niya tayo sa kanyang mga kasinungalingan. Kasinungalingan na naghatid sa atin sa kahirapan at pagdurusa. Naway lahat tayo ay matuto na. Naway maimulat natin ang ating mga kaisipan sa katotohanan nang hindi na muling malinlang pa
ng mga katulad ni Digongyo na kung saan napakagaling ho magsalita. Kaya po napakaraming tao ho ang kanyang nahikayat, maraming mga Pilipino ang kanyang naloko, na kung imumulat ho natin ang katotohanan at titignan, sisilipin ho natin ang kanyang mga ginawa, talagang naglumabis ho siya. At siya po ay nagtraidor. Unang-una po, kung paano nasabi na siya ay nagtraidor. Unang-una po, pinapasok po niya yung libo-libong mga Chinese dito sa ating bansa para po magkalat ng lagim. Isa na po dyan yung Pogo na kung saan pinagbabawal ho talaga pero pinapasok niya. Bakit niya pinapasok? Dahil po sa sarili niyang interes na kung saan yung mga Chino po na yan nagkakalat. Mismo si Robin na nga po nagsabi, di ba? Na kumalat na yung smuggling dito sa atin na samantalang amo din naman niya yung nagpakalat niyan. Di po ba? Mga kababayan, naway, ito na po yung huli na maluloko tayo ng isang pangulo na kung saan puro kabaliktaran po yung kanyang mga sinasabi sa kanyang ginagawa. Tulad ho na nabanggit ng ating namayapa at ginagalang na Kapersi Lapid. Muli po sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.